Another bookingan na naman ito mga kasembrero. Sobrang kulit ito mamaya. Tapos Kath and Alden, parehong maalaga sa aso mga kasembreros, no, for mommy at saka for daddy. Ang Kath din mga kasembreros. Tapos Maris Racal at Alden. Alden mamaya mga kasembreros. Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, yung guesting ni Alden mamaya sa Lacambini sa Laguna. Ay alas 7 po siya, no, mag-a-appear mga, parang yung coronation night para ito na gaganapin doon sa Laguna mga kasembreros. So nag-post dito siya Governor Sol Aragones ng Laguna mga kasembreros, no, siya po ang governor ng Laguna province. So coronation night nila, kasama pala dito si si Jonalyn Viray at saka si Chelsea Fernandez na first runner-up sa Miss Cosmo mga kasembreros 2026. So Lakan at Lacambini pala ang kompletong title nito mga kasembreros, no, kasi Lakan lalaki, Lacambini ay babae. So ganoon siya mga kasembreros. Tapos ang makakasama ni na Alden ay si Jonalyn Viray at saka si Chelsea Fernandez nga mga kasembreros. Tapos ang magiging host para dito, so hindi pala host si Alden, guest pala siya dito mga kasembreros. Yung host dito ay si Michael Bristol, international presenter mga kasembreros, itong si Sir Michael Bristol. Tapos may isa pa dito si Arabel de la Cruz mga kasembreros. So champion ito, Vail Cup 2025 champion, something like that mga kasembreros. So parang guest din yata sila or siya mga kasembreros. So mamaya alas 7 mga kasembreros, no, hindi ko lang alam kung baka of course no earlier sila Alden mag-a-appear dito or baka finale, no, si Phenomenal Box Office Cinema King, no, mag-a-appear dito mga kasembreros. So abang-abang tayo. So baka bukas ko na po masasama yung mga items dito sa guesting ni Pops Alden mga kasembreros. Tapos ito 15 hours ago napasama si Alden sa GMA Premium Actors and Actresses mga kasembreros, posted by Kapuso Forever na Facebook page mga kasembreros. Andito na John Lloyd Cruz, Alden Richards, Dingdong Dantes, Dennis Trillo, Baya Alonzo, Marian Rivera, Janeline Mercado at Heart Evangelista. Abangan sila sa kanilang paparating na proyekto ngayong 2026 na Solid Kapuso. So ito sila yung may mga bagong projects ngayong 2026 mga kasembreros sa GMA Primetime ito mga kasembreros, no. So si Alden baka third quarter or kasi yung hindi pa sa nag-shoot ng ng Love Siargao, pero aabangan natin of course ang kanilang ang kanilang bagong serye na ito. Tapos ito post ito ni Mark Prin kagabi sa kanyang TikTok account, both malaga di lang sa isa't isa kundi sa mga aso mga kasembreros. Alam natin na sina Alden at saka si Kath ay parehong maalaga sa mga aso at saka they care for dogs talaga mga kasembreros, kasi nga ang mga aso ay mga babies nila, no, talagang hindi naman kukuning PAWS or Philippine Animal Welfare Society ambassador si Alden kung hindi niya advocacy ang pag-aalaga, no, at pagsisave at saka pag-aruga sa mga aso mga kasembreros, no, kasi marami nga siyang aso kagaya ni Kath mga kasembreros sa kanilang bahay. So pareho silang for mommy at saka for daddy talaga, no, mga kasembreros, mga Kath and Atix. So isa ito sa mga parang common na ugali nila na mapagmahal sila sa aso mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung kasi may tinatag din sila tsaka pinopost about kay Mayor Mark Alcalay na mahilig daw sa aso din si Mayor Mark Alcala. So hindi ko lang din alam kung totoo mga kasembreros, kung iba kasi yung mahilig ka lang sa aso tapos you are really pushing through advocacies or campaigns mga kasembreros sa pag-aalaga at saka pagsalba sa mga aso mga kasembreros. So iba kasi mahilig ka lang sa aso kasi libangan mo, pet mo, or ikaw talaga ay may advokasya, no? Unlike kasi si Ma'am Catherine,
Si Ma'am Catherine, alam ko part din siya ng isang foundation na nag-aalaga sa aso. Nakalimutan ko yung pangalan na-post niya yun sa kanyang Instagram or sa kanyang Instagram dati. Tapos si Alden niya is a POSNA or Philippine Animal Welfare Society. So pareho silang may advocacies or may campaigns about saving and loving dogs, mga kasombreros. Tapos ito, one day ago, pinost ng Legends of Pinoy Showbiz, no? Yung aking isa sa mga thumbnails natin sa YouTube. Kath din suot ang favorite color. Trina na best friend ni Kath. So ito yung nilalaman ng ating mga items. No, dalawa lamang sa items, mga kasombreros. Grabe nagkakulay or nagkakakulay ang mundo dahil sa pasabog na suot ni na Catherine at Alden ngayon. Pasabog, kitang-kitang pagmamahalan, paboritong kulay. So, ang daming likes, 191 mga kasombreros. Pero ito po ay kahapon pa, no? Mga kasombreros and mga Cathinatics. Tapos, si Alden nag-post din sa kanyang, grabe, hindi nawawalan ng endorsements itong si Pops Alden araw-araw, mga kasombreros. Nag-post sa kanyang TikTok, Facebook at saka Instagram about Sting, mga kasombreros. So, ito na yung parang isa sa mga sinut nila nung nakarang araw kasama si Maris Racal. Pero dito po ay solo alone lang muna siya, mga kasombreros. So, dito ay parang paikot-ikot siya. Tapos, sabi niya dito ay nakasting na bang lahat? Ako, ready na humataw. Tapos sayo-sayo si Pops Alden. Ang kulit lang ni Pops Alden, mga kasombreros Tapos, yung mismong Dr. Skin or Dr. O Skin Lab, mga kasombreros, ay nag-post din ng kanilang mga video clips doon sa mismong event nila, mga kasombreros, kahapon sa BeautyCon, no? Dito ay tama nga ako, no? Tama nga tayo, mga kasombreros, na dun sa beauty conference kahapon ay marami, no, yung mga umattend na artista. Tapos they represented each brand na ini-endorse nila or part sila ng endorsement, mga kasombreros, na mga brands na ito. So andun of course sina Heart Evangelista, Bel Mariano, Kyla Estrada, Maris Racal, Barbie Forteza, andun din po, mga kasos. Marco Gumabaw, at saka sino nga itong isa? Si of course, si Alden Richards, na, mga kasombreros. So, yon, ang dami dinagsa talaga ito, mga kasombreros. May mamakukulit ako na dito na kwento mamaya. So, sina Maris Racal, dinumog of course ang isang phenomenal box office cinema king, si Kyla Estrada. Sino yung isang maputi dito? Hindi ko alam yung pangalan. Pero of course, na Bel Mariano, sina Heart Evangelista, na, mga kasombreros, ay andito talaga. Si Marco Gumabaw, andito rin po, no? Mga kasombreros and mga Cathinatics. So, try ko pong i-post ito mamaya. Pero as is naman yung inyong makikita, no? As flashed or reflected sa inyong screen, mga kasombreros. Tapos ito si ate, nakakatawa tong kanyang caption dito. Sabi niya, you met Alden at the Dr. O BeautyCon 2026 booth. Sabi niya dito. Tapos parang yung tugtog niya dito, parang yung pang in love, mga kasombreros, kaya Alden Richards, na parang nag-test siya dito ng parang ng product, of course, ng Dr. O Skin Lab BeautyCon, mga kasombreros, Dr. O Skin Lab, na parang ini-spray sa mukha. Siguro parang freshener siya, no, na mukha, mga kasombreros. Tapos ito, ang kulit ni na Maris Racal, no, isa sa mga major items natin. Si Alden dito at saka si Maris kasi. Alam niyo, isa rin to sa mga lugar na parang ito yung time din na pinuntahan nila or parang pinarkingan nila Kath noon sa fresh nila, na yun nga, nung pumunta si Kath, mga kasombreros, sa Fresh Beauty Conference 2020. Alam ko 2025 tama. 2025 pala yun, mga kasos. Or parang 2026 siya, mga kasos. Pero January, something like that. No, hindi ko na memorya, mga kasombreros. Tapos si Tisoy at saka si Ponggay. Si Ponggay pala dito ay si Maris, no. Alam natin na si Maris at saka si Alden ay close ito kasi nga pareho silang brand ambassadors ng Sting. Na recently nga ay spotted sila na nagsushoot ng
Sting energy drink mga kasombrero. So dito ay parang nagkita sila sa parkingan, no, sa parking area mga kasombreros. So parang naka-pink or parang naka ano lang dito si Maris parang naka lavender na matching maroon, tapos nga no, papasok na sila sa BeautyCon area or SMX Convention Center mga kasombreros. Tapos ito, ang cute din ang ginawa ni ate dito. Part ito ng video na pinost ng Dr. O Skin Lab sa kanilang TikTok account mismo. Tapos parang nag-voice over dito si ate or si mama mga kasombreros. So parang cute sabi nito, "Hey everyone, it's me, Alden." Sabi nito, "You might be wondering that was doesn't around like Alden." So parang kulit niya mga kasombreros. Play ko na lang to mga kasombreros. So parang pinopromote niya dito yung ginagawa ni Alden, tapos siya yung voice over ng mga products na pinopromote niya about products about acne, about refreshing or oily na mga skin. So pwede nyo rin pong pwede rin po kayo maka-canvas or makabili ng dito ng mga produkto doon mga kasombreros sa Dr. O Skin Lab. So ang kulit ni ate sa likod nakatutok siya kay Alden mga kasombreros. So yun po. Tapos yun, actually marami pa mga kasombreros. Ito makulit din to mga kasabi ng isang fan dito ni Alden doon sa BeautyCon. Sabi niya, "POV, makita mo lang si Alden Richards sa BeautyCon 2026. ROI ka na." So ibig sabihin ng ROI ay return of investment. Kasi nga namili siya ng marami no na beauty products or parang Dr. O Skin Lab products mga kasombreros doon sa BeautyCon para makita niya lang daw si Alden mga kasombreros. So although hindi niya gaanong nalapitan si Alden, pero yung fact na makita niya lang si Alden, dami niyang pinamili mga kasombreros. Talagang sobrang invested si ate kay Alden mga kasombreros. So parang sinasabi niya dito na makita mo lang si Alden, kahit gumastos ka ng malaki ay bawing-bawi ka na, no? Parang ganoon mga kasombreros, gusto niya sabihin dito. So ROI is return of investment. So nag-invest siya ng maraming pera kasi bumili siya ng maraming produkto sa Dr. O Skin Lab, ay bawi na siya sa kanyang nagastos or napamili. Kasi nga nakita niya si Alden kahit na sa malayuan lang mga kasombreros. So ang cute lang niya ate talaga mga kasombreros, no? Na kung saan ay invested din siya masyado kaya phenomenal box office cinema king, no? Talagang iba ang hatak ni Soiti, no? Kahit mabata matanda ay talagang inahangaan siya, phenomenal box office cinema king. Tapos ito yung hula 5 hours ago ay na-post na naman kay Kath, no? Sabi niya dito ay pinost ito ni Thea Kusay Agustino 5 hours ago. Ito ang hula ngayon kay Miss Catherine Bernardo ngayong 2026. Ayon sa amin nakalap na balita, ang hula ngayon 2026 ay ayun tayo, marami tong hula mga kasombreros na isa na nga rito yung mabubuntis siya. Tapos ay may karelasyon and so on mga kasombreros. So yun po ay hula nga lang, no? Hindi ko na tinuloy yung yung mismong message niya mga kasos, kasi dun siya papunta na dun sa mahula na previously ay natakal na rin natin mga kasombreros and mga Cathnatics. Tapos ang Watsons sa kanilang Facebook page ay nag-post din sila about kay Alden. So entire ito, no, parang yung entire video kanina mga kasombreros na pinanood natin. So yun pala yun. So from March, grabe no, yung kanilang event pala ay 'di ba 19, 20, 21, 22. So 4 days siya. Tapos yung kay Alden naman sa BYD Triathlon sa Davao ay 3 days mga kasombreros na nagsimula na actually yung araw no? Kasi 20 hanggang 22. So grabe no, pero ito isang araw lang or kahapon na nag-appear dito si Alden, March 19, para makapag-prepare din siya para sa ngayon sa kanyang guesting sa Lacan at Lacambini, Laguna 2026.
Tapos baka bukas ay fly na naman si Alden papuntang Davao mga kasombrero, so Davao City. So sa SM Davao City mga kasombrero, no, yung kanilang parang assembly area bukas, or sa actually no, yung mga siguro mas nauna yung mga iba, no, mga kasembreros. Tapos sa Sunday ay yun yung event ni Alden mga kasis. Panalangin natin yung kanyang safety ng buong, actually hindi lang si Alden, no, buong team at buong lahat ng lalahok doon sa 70.3 Ironman Triathlon mga kasombreros, kasi talagang batakan at labanan ng stamina talaga ang gagawin nila doon mga kasombreros. So yun po, no, talagang ipanalangin natin, no. So ito po ay yung kanilang Beauty Conference 2026 pala sa SMX convention halls ay from 19 to 22. SMX Manila halls 1 to 4. Entrance is free for Watson's Club, SMAC, and Look at Me members, no, BeautyCon 2026. Post ito ng Watsons sa kanilang Facebook page. Tapos major item tayo, bookingan time ito mga kasus. Ang kulit pala nung yung kwento doon sa may ginawa nila sa kay dito sa kasal ni na Kim at Gerald Napoles mga kasembreros yung time pala na yon ay talagang parang of course hinkayat nila, inorganize ni Kim para nakiusap sila kina Alden, kay Gerald Anderson at saka kay Kuya Kim Atienza and so on. So lahat sila go, no, parang talaga so sabi nga nila parang yung detalye dito ay yung pinakahuli nila kasi si Kuya Kim Atienza, no, parang ayaw na nilang disturbuhin kasi ninong nga si Kuya Kim Atienza and so on. Pero talagang nung kinausap daw ni Gerald Napoles si Kim ay go na go din si Kuya Kim Atienza na ginagaya ko rin, no, sa kanya mga trivia mga kasombreros. So yon talagang si Kuya Kim pa ngayon nag-suggest na parang magkikiss daw sana sila ni Gerald na Napoles, pero pero niya na talagang parang kakulitan lang talaga. So mamaya parang meron silang dito meron silang dito pelikula with Viva Films mga kasembrero, sina Kim at saka si Gerald Napoles, kung kaya nandito sila sa presscon. Tapos yun magkakaroon sila ng pelikula or something, a project, parang Wonderful Nightmare yung nakita kong title sa likod, hindi ko lang alam, pero lalabas naman yan mga kasembreros. So ipi-play ko na lang ito para po kayo po ay para mapakinggan niyo po ng maigi mga kasembreros. So 7-minute video ito, no, basta maraming bookingan dito mga kasembreros na mangyari na matatawa din kayo mismo. So pakinggan niyo po mamaya. Tapos last item natin for today, itong pinost na isang admin, no, na sobrang gwapo ni Alden dito sa kanyang picture. Naka-stripe siya na blue mga kasembreros. Tapos may palabas din po si Phenomenal Box Office Cinema King. Pero ito po ay parang throwback na kanyang pictures, no, na pinag-compile or pinagtagpi-tagpi mga kasembreros ng dito ng isang admin kagabi or kanina mga kasembreros. So yun po, medyo throwback lang siya mga kasembreros and mga Catherine Attics. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items. Pakinggan natin itong mga videos. Wait, ilang parang isa lang yata. Hindi, dalawa itong pati sa Sting, and then so ito, okay, so yun po, no. I-play ko po itong mga videos, tapos pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sting na ba ang lahat? Ako? Pwede nang humataw. Ako namin ng boring na program. Gusto namin gawin natin yung mga ganyan, tapos diretso ng after party kasi birthday niya. So, sige, mag-isip na lang ako. But at the same time, meron akong, parang ayokong pumasok ng normal. Parang hindi tayo yun. Parang mahihiya akong pumasok na, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Napoles. Yung ganun-ganun na kailangan smile-smile ka for the SDE. Ayoko na ganun. Oo, the usual. Kasi kami to. So, meron ako, sabi ko, papayag kaya si Alden, kung sakali man, dapat papasok ako talaga. Kasi si Alden yung kasama ko, ganyan. Kasi si Alden kasi
mas nakakachika ko na si Alden eh, kasi matagal na silang friends. Si Jet, kasi recently lang nung meron silang serye together. So, sabi niya, oo, papayag yun, game naman yun eh. Para rin, kumbaga parang, yun rin yung intro niya, syempre. Kakahiya naman kay Alden. Para ma-acknowledge. Ma-acknowledge din siya that, you know, yung effort kasi ng mga tao, sila talaga, pumunta talaga sila. So, edi sige yan. Hanggang sa, napamulaklak na kung ano na rin yung naisip ni Je. Uli. Sabi ko, kailangan semay lang. Kailangan tawa. Parang hindi Tapos pwede. naisip na ni Kim na, uy, si Alden, tara. Tapos sabi ko parang, oh yan, paglabas ni Alden, nung una pang-blocking ko pala, labas ko, bakit yan? Hindi yan. Umupo ka nga doon. Bisita ka lang, ganyan. Tapos naisip na namin may Gerald. May Gerald nga. Sabi ko, "Oo nga, We were Kim Gerald." pero ano, syempre, nag-isip kasi kami, merong, okay lang ba yun? Tinanong niya kung Okay lang ba papayag. yun? Kasi ako yung kakilala ni Jay talaga, Ah. hindi siya. Sabi ko, papayag yun. Ah. Kilala ko si Gerald sa may klim pagsasama namin. Ah. Papayag So, yun. nag-iwas kasi sila ni Gerald. So, meron kami, ay, o sige ko papayag si Gerald. Pero nasa isip ko na yun, meron akong, hoy, ito yung totoong, Gerald. So, meron akong, okay, baka ano to, ha? Sabi, ano okay to? lang ba? Okay to, okay Baka to. ma-pick up to. Yung hindi naman namin talaga goal na mag-viral. Gusto lang namin yung fun yung wedding. So, yun lang dapat yung, yung goal na si Alden saka si Gerald. So, hanggang sa nag-bachelorette party na ako, nag-bridal shower ako. Sa bridal shower, naisip yung kay Ninong Kim, si Yumi. Yumi lang sa mana, actually. Wow, Yumi, ah. Isama niyo kaya si Kuya Kim, nakakatawa yun. Sabi ko, oo ka, no? Initially, di namin inisip si Ninong Kim. Kasi syempre, Ninong siya. Ayaw naman naming sorbuhin yung mga Ninong na, game. Sobrang game sila. So, after nung mag-i-intro kami, we were backstage, papasok dun sa parang, ang tawag ko dun, sa Showtime. Di ba sa Showtime may gano'n? Oo. So, nasa likod kami ng Showtime na wall. Yung LED. Sabi dun, nung papasok kaming dalawa ni Alden. Si Alden muna, sabi niya, okay, Mi, o paano daw, ano ba sabi ni Jet dito? Parang tayo mag-asawa. Sabi ko, oo, tayo mag-asawa. So, kunwari, acting. Sige. Gawin ko yung mga patwitams natin, ha. Tapos nagpaalam pa ako kay Alden. Kasi yung music na lumabas, ako kasi yung nag-ready ng music. Oh, inedit Ako niya. Inedit niya yun. Niready ko yun. Nag-ready ako ng G-Drive. 1, 2, 3. As in, sabi ko dun sa magpe-play, ipe-play mo na lang siya according sa number. Kasi na-ikat ko na siya papunta sa chorus. Yes, ako na rin yun. Ako na rin gumawa editing, ganyan. Ako na rin yan. Tapos sabi ni Alden, sabi dun sa, ilagay nyo na sa chorus, ha. Sabi ko, pasensya na din, oh. Alam mo na kung ano yung kanta na to. Bagong-bago? Oo, God giving you. So sabi niya, okay na yun, alam na mga tao yun. Basta ilagay mo sa chorus, na-ready ko na. So, ipe-play na lang yun. So, i-play na. Ang sabi ko, basta gawin mo kung ano yung mga patwitams yung ginagawa. Eh, di yan, pasok kami ganyan. So, syempre, talagang tonto ako kasi nandun si Boss Vincent, eh. Parang kumbaga look test na din yun. Malay nyo, guys. Malay nyo, look test yun, di ba? So, para, kasi, naririnig mo ito, isa. Diba? Malay mo lang mga, possibilities. Diba? Kasi naghihiwalay din kami ng movies. Okay lang yun, di. Pwede mag-alkim, diba? Mag-kindle. Guys, ito yung ilagay nyo. Yun ang headline. Okay. Sige, Kim. Di ba? Sabi ko, audition na to, ganyan. Dinodo naman to si Alden, dinodo niya. Sabi ko, sige. Hindi pala to. Labas ako ulit. Ganon din kay Gerald. Kasi sabi niya, hi. First time namin nag-meet. Pero sanay ako sa ganon. Yun ang first time din namin ni Kit Thompson dati, Momol Nights. First time namin nag-meet, first day, bed scene. Pasalamat ka, Gerald Anderson. Labas lang. Intro lang. Yun yung blocking natin, Gerald. So, okay lang yan. So, sabi ni Gerald, is it okay? Okay lang yun. Kami lang to. Kung paano mo nakilala si Gerald, girl version ako. So, rock and roll lang. Sabi niyo, sige. Gawin ko yung yung pang-action star. Ganyan. Pagpasok na, bam! Yan talaga ako. Sabi ko, ay, ganito pala yun. So, doon ko din sinabi. Daming bridesmaids, sabi sana ako na lang. Oo! Yun ang reklamo ng mga bridesmaids ko.
So, ang sabi ko, dun sa part na yun, as in, nakakat na kasi yung mga nakita niyo sa ano eh. Pero, dun ko din sinabi na, hindi, look test talaga to, boss. Yeah, tapos nakatawa si boss. Pa-audition. Kimerald 2.0. Oo. Kinang 2.0. Ito na naman magagawin mo talaga mga headline. Nakakawat ako pag nakakawat sa mga headline mo. Ayoko magtingin sa ex. So, hindi mo ganun yung sagot ko. So, anyway, edi ganyan. Nung tapos na, eto, tsaka si Ninong Kim. Ito ang story ha. Oh, kasa. Look test din ba yun? Sabi ni Look test. Sabi ni Kuya Nino, sabi niya, hirap ba? Ano ba nila? Oh, okay. Kasi biglaan lang si Kuya Nino biglaan lang siyang sinabihan Tapos nung nakita niyang si Jay, may ganyan, may talagang into it yung in character. Character sila eh. Sabi ni Kuya Kim sa akin, Jay, maghalikan tayo. Ha? Ano, Kuya Kim, ano, maghalikan tayo. Mag-kiss tayo? Hindi, mag-ano lang, kunyari lang. Liliwanagin mo. Kasi, natusan ako ng matanda, sinusunod ko. Kaya yung acting namin, nagtintinga kami. Mga ganyan-ganyan na yung magkarap kami ni Kuya Kim. Yun yung story ha. And then, sabi ng mga audience, nung everyone is expecting the moment na si Alden lumabas, tapos bumalik, expected na si Jet lalabas. Pero hindi nila in-expect si Kim Machens. Tapos ang pinili ko pang song, Matang Lang! Napaka-amazing po ng Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Alang-alang sa Kasulatan or sa Scripture. John chapter 13 verse 18, I, Jesus Christ speaking, do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen, but that the Scripture may be fulfilled. Ito yun mga kasembreros. He who eats bread with me has lifted up his heel against me. So ito yung time na ibibetray or kung pa nandun na yung betrayal mga kasembreros ni Judas Iscariot kaya Lord Jesus Christ. So ito na yung time na nasa Last Supper sila mga kasembreros and malapit nang mangyari na ang pagdadakip kaya Lord Jesus Christ mga kasembreros. So dito rin nangyari yung paghugas ni Lord Jesus Christ ng mga paa ng mga disciples at saka yung commandment sa John chapter 13 yung buong chapter po mga kasembreros. So dito talagang nakita natin mga kasembreros na sinabi ni Lord Jesus Christ dito na alam niya. Kaya alam niya yung sino yung kanyang mapinili. Alam niya kung sino ang mga tatraidor. At ang pinaka-powerful din dito is sa pinaka-powerful na mga words na sinabi niya ay para ang scripture, para ang kasulatan ay ma-fulfill or mangyari mga kasembreros. So, parati nating tatandaan na yung pagdating ni Lord Jesus Christ was long prophesied. Okay? Na-prophesy na siya mga kasembreros. Kumbaga pa na-predict na siya, nasabi na siya ng mga old prophets sa Old Testament like sina Isaiah, sina Ezekiel, yung Psalms mga kasembreros ni King David, and marami pang iba, no? Sina Hosea, sina Habakkuk, and so on mga kasembreros. So marami ng verses sa Old Testament pa lang before the coming of the Messiah, before the coming and crucifixion of the Lord Jesus Christ ay hindi man na-introduce yung kanyang pangalan at saka nasabi mismo na Lord Jesus Christ ay andun na siya mga kasagpapapa ginawa na ng direktor, nandun na yung script, no? Kasi nga scripture siya mga kasembres, parang isang direktor na nagawa na yung buong script, no? Natapos na yung buong script, yung acting na lang at saka yung eksena, yung taping, yung shooting na lang mga kasembreros yung ginawa nila Lord Jesus Christ. So parang ganun po yung example dito. So but the ultimate director already knew yung mga mangyayari, and that was God the Father mga kasembreros. So yung hirap, yung pagpapako ni Lord Jesus Christ, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkabuhay ay detalyado na alam ni God the Father na mangyayari yung lahat mga kasembreros, because everything worked or everything was made or written
according sa kanyang will and purpose and the great plan of salvation at kaligtasan ng tao. Grabe no, kung na-imagine yung mga kasembreros yung power, yung kadakilaan, kung papaano isinulat yung scripture, kung papaano ginawa yung Holy Bible, at kung papaano yung pagsasadula at saka pag-fulfill ni Lord Jesus Christ sa Holy Scripture, mga kasus. Ma-amaze tayo kasi from the Old Testament, from Genesis down to Malakay, mga kasunod, no, yun yung Old Testament kasi. Tapos from the book of Matthew down to the book of Revelation and so on. So ma-amaze tayo na how Jesus at paano pinanak si Lord Jesus Christ, paano siya lumaki, no? Kung pa nag-jump na nga yung nag-jump na yung Holy Bible, mga kasembreros, na from 1-year-old to 12 years old, no? Yun na yung record, mga kasembreros. And then nag-jump na, no? Pumasok na si Lord Jesus Christ sa eksena, 30 years old na siya. So asaan yung 18 years, no? So yun, parang isa yun sa mga misteryo actually sa Bible na nasabi rin ni Apostle John the Beloved, mga kasembreros, na kung ililista lahat ng ginawa ni Lord Jesus Christ at isusulat sa Biblia, ang lahat-lahat ng ginawa ni Lord Jesus Christ sa mundong ito, mga miracles na ginawa niya, ay hindi po, hindi siya kakasya, no? Hindi siya, ang mundong ito ay kulang, no? Mga kasembreros, kung ililista, parang sa isang library na sobrang maliit, no? Kung i-compile lahat ng libro, ay hindi po siya hindi siya magkakasya, mga kasembreros. So ganun po, no? Ay yung verse na sinabi dito ni Apostle John ay John chapter 21:25, mga kasembreros. So sabi niya dito sa kanyang verse ay John chapter 21 verse 25. And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen. So grabe, no? So dito natin ma-realize na at saka maunawaan na grabe pala. So kasi nag-jump na no? Grabe yung yung ginawa. Marami mga miracles, mga kasembreros, na hindi na kayang hindi na kayang ilista ng authors ng Biblia, mga kasembreros, sa mga ginawa ni Lord Jesus Christ. The great miracles, na wonderful things na ginawa ng Messiah or anak ng Diyos, mga kasembreros, na si Lord Jesus Christ. So dito pa lang parang namamangha na tayo na grabe pala, no? Grabe pala yung ginawa ni Lord Jesus Christ. So parang isa itong way or isang reason, mga kasembreros, na dakilain natin siya at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, because He's deserving and worthy, mga kasembreros, of thanksgiving and eternal thanks or gratitude, mga kasembreros. So pag na-amaze ka, diba? So i-uplift mo siya, no? Ipi-praise mo siya, mga kasembreros, i-glorify natin siya when we are being amazed sa kanyang mga ginawa. Let's dive into the significance of this verse, even where Jesus predicts that one of his disciples will betray him. This moment is not just about simple prediction, but it carries a profound message about the complexity of human nature and the fulfillment, sa katuparan, of divine plans. Imagine the deep sense of betrayal Jesus must have felt, knowing that someone he had shared so much with, would turn against him. It prompts us to reflect on the challenges of loyalty, trust, and unpredictability of human behavior, even in the closest relationships. So, na-mention din dito yung, kasi di ba pag tinraidor tayo, no? Pag tinira tayo patalikod, mga kasembreros, especially ng ating mga kaibigan, kasi sabi dito, Judas Iscariot was with Jesus for quite a long time. They shared things together. They shared moments together. They ate together. They slept together. They shared the gospel together, mga kasembreros. Ang dami nilang activities at matagal silang nagsama, mga kasembreros, ni Judas. And yet, no, darating ang panahon pala na siya po ay tatraidorin, no? Ibibetray, mga kasembreros. So sa buhay natin, masakit yung ganun, no? Na tapos si Jesus Christ pa ay walang ibang ginawa sa kanila kundi magturo sa kanila, i-protect sila, gabayan sila, no? Naging teacher nila si Jesus Christ.
naging rabbi nila, of course, no? Pero nung dumating ang time na, kasi sa atin, ganun, masakit, no? Sobrang sakit ng mga kasembreros kapag tayo po ay tinraidor ng ating best friend, lalong-lalo na yung mga nakasama natin, yung mga naging parte ng ating buhay for quite a long time, naging na-establish na yung good relationship ninyo sa mahabang panahon, and yet na-test na o nasubukan at nagkaroon nga ng lamat nung kayo po ay nung siya po ay tinraidor ka, no? So ganoon mga kasus, masakit, no? Yun pala yung unang sakit mga kasembreros na naramdaman ni Lord Jesus Christ, no? Bago siya ipapako sa krus, mga kasembreros. Here, consider fulfilling the scripture. Consider the fulfilling the scripture. This prediction not only highlights Jesus' foreknowledge and connection to the divine or kay God the Father, but also ties back to the prophecies in the Old Testament. Kagaya na mention ko kanina mga kasberos na yung mga propesiya, no, sa Old Testament or sa Lumang Tipan ay ando na, no, si Jesus Christ was the fulfillment of that prophecies or those prophecies, mga kasembreros. So nasulat na bago pa siya dumating, mga kasembreros, emphasizing the continuity and coherence of God's plan throughout history. So nandun yung continuity, siya yung nagpatuloy, mga kasembreros, at nag-fulfill nga nung prophecies. It makes us ponder the concept of destiny and free will, how events can be foretold, yet individuals still have the choice to follow through or change their paths. This verse reminds us of the complexities of faith, relationships, and the inevitable trials that can come or that come with them in a broader sense. So grabe, no? Parang hindi na siya maiiwasan. Ito yung sabi dito na inevitable things to happen. Hindi na nila kayang iwasan pa yung kung ano yung nakaset sa kanila. Kunwari, ikaw si Judas, o ikaw na talaga si Judas kasi you were destined to be Judas. If you are Peter, no, ikaw na si Peter, no, ganito siya, i-deny mo si Jesus Christ ng 3 beses. And yet, no, yung kanyang nagawa ay very glorious at saka very important or significant para mapalagana pa ang gospel, mga kaso. So maraming angulo, maraming aspects, maraming reasons at maraming bagay na dapat i-consider dito, but most especially yung fulfillment ng gospel or ng Holy Scriptures or ng kasulatan, mga kasembreros, ni Lord Jesus Christ. In conclusion, John 13:18 stands as a poignant reminder of Jesus' knowledge, the fulfillment of prophecy, and the unwavering sovereignty of God's plan. Let this verse be a beacon of hope in moments of betrayal, a source of strength in times of uncertainty, and a call to deeper faithfulness in our journey of following Christ. So, yung verse na ito ay maging example at reminder sana sa atin na kapag binitray tayo, kapag tinraidor tayo, isipin natin at ipaalala sa ating sarili yung John 13:18 na kahit si Jesus Christ ay niloko, nilinlang, no, ay hindi yung nagpatinag sa kanya. The purpose remained, no, yung kanyang fulfill, yung kanyang ginawa ay hindi siya pumatol. Kasi pumatol siya tapos hindi na siya nakafocus dun sa kanyang mission, mga kasembreros, or sa fulfillment of the prophecy or the Holy Scriptures, mga kasembreros, kung siya po ay nagpadala at umiiwas siya dun sa dapat na gawin, but hindi, no, he was divine. Nandun yung focus siya talaga, mga kasembreros, in doing or fulfilling the Holy Scripture or the prophecies and from the old, mga kasembreros. So think of Jesus trusting his disciples even when betrayed. In our busy lives, whether at work or with family, staying loyal and keeping faith in others is key. Let's aim to be rock solid like Jesus in our relationships. So yun yung ating dapat gawin, mga kasos. Maging kagaya tayo ni Lord Jesus Christ na solido. Kumaga pa solid yung kanyang yung kanyang pananampalataya, yung kanyang focus, yung kanyang trust sa divine or kay God the Father, mga customers, because connected sila, na connected ang God the Father, connected ang God the Son, and so on, mga kasembreros. Alright, sinabing sa Word of God, na pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pananalig sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.